Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel at wala na po tayong intro-intro. Tayo po diretso na sa ating topic. Ano po? So tignan niyo po ang ating background. Napakaganda po ng ating background. So diretso na po tayo sa ating topic tungkol sa mga kumukontra sa pagka-release ng ating Pangulong Duterte. Ano po? Marami po, ano? Marami rin pong mga vloggers na ngayon na talagang kontra o tumututol sa pagpapakawala sa ating Pangulong Duterte dahil daw ah, marami raw siyang pinatay, marami raw siyang kaso, pero wala naman po silang ebidensya, hindi po ba? Alam niyo po, tulad ng sabi natin, ang ating Pangulong Duterte lamang ang nakapag eliminate ng mga drugs, ng mga korupsyon. Alam po ng taong bayan yan, hindi po lingid po yan sa taong bayan. Pero ganun pa man sa kanyang pagpupursige, ano po, sa kanyang magandang layunin para sa ating bansa ay siya po ngayon ay kinasuhan doon sa ICC. Pero alam po natin na alam ng Diyos ang ginawa ng ating presidente, alam ng Diyos na hindi siya nandaya, alam ng Diyos na hindi siya nangurap, at alam ng Diyos na ang ating Pangulo ay mabuting Pangulo. Ano po? Tignan po natin kalat sa social media ano po na sa buong mundo na po, no? Hindi lang po sa Pilipinas, no? Na nagrarally talaga na talagang pinaglalaban ng ating Pangulo. Dahil totoo naman, no? Totoo naman na mabuti ang nagawa ng Pangulong Duterte nung siya ay nakaupo pa. Ngayon po, tignan po natin, nagkalat nagkalat na naman sa kalye ang mga masasamang loob. Dahil malakas na naman ang kanilang loob gumawa ng krimen. Dahil yung batas natin ngayon ay walang pangil. Tama, walang pangil ang batas na naman natin ngayon. At tingnan niyo po, maraming politika ngayon na mag-eleksyon na naman. Marami na namang kukumbinsi sa atin. Ano po, pagkakataon na po natin ito upang ipakita natin doon sa mga taliwas na politiko. Alam na po natin kung sino-sino sila. Alam natin kung sino yung gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. Kaya huwag na po tayong magpaloko, mga kababayan, sa mga politikong ang nais lamang ay posisyon, hindi yung pagsisilbisyo sa taong bayan. Tignan po niyo po ang nangyayari ngayon. Mga natulungan ng ating Pangulong Duterte dati pero kinontra siya. Ano po? Dahil lang sa posisyon at pera. So, nakakalungkot ang nangyari sa ating Pangulo dahil sa halip na siya ay pasalamatan, sa halip na siya ay dapat bigyan ng parangal sa kanyang nagawang kabutihan sa ating bayan, pero siya pa ay kinundina. Pero tingnan nyo naman po kung gaano ang suporta ng mga taong bayan, mapa OFW man o dito sa Pilipinas. Di ba? Buong mundo, kung kayo ay nanonood sa mga social medias, nakikita po natin kung gaano kamahal ng tao ang ating Pangulong Duterte. Kasi nga, wala siyang ginawang mali. Wala siyang ginawa para sa sarili lamang niya. Naglingkod siya ng tapat sa ating bayan nung siya ay nakaupo pa. Pero bakit marami pa ring ayaw sa kanya? Kasi karamihan ngayong mga politiko, hindi po lahat, marami pa rin po matitino, ay naghahangad ng posisyon. At syempre, alam natin, mga korupsyon sa ating bansa. Hindi po matitigil yan. Nasa ating kamay ngayon, eleksyon, kung sino ang karapat dapat na maging makaupo dyan sa Senado. Huwag po tayong magpapabayad, mga kababayan. Huwag po tayong papabayad. Kasi babayaran ka, magkano lang yung bibigyan ka ng 5 kilong bigas. Bibigyan ka ng 1,000. I-divide mo po iyon sa loob ng 6 na taon na kanilang pagsiservisyo. 'Di ba? Sintimos na lang. Sintimos na lang yung value ng ating karangalan na pinagpalit natin sa halagang 1,000, sa halagang 5 kilong bigas, sa halagang 3 sardinas. Hindi po ba?
tatlong sardinas, tatlong noodles, ganun lang po ba ang ating karangalan ng mga Pilipino? Hindi po, di ba? Tayo ay matino. Huwag po tayong papayag na mabayaran lang tayo ng mga ganong politiko kasi pag po tinanggap natin yan ay walang mangyayari sa ating bayan. Pwede nyo rin tanggapin yan, pero huwag nyong iboto. Di ba? Kasi nga, pera ng taong bayan yan. Pera din po natin yung pinamimigay nila, di ba? Kinurap lang din nila yan, di ba? Kinurap lang din nila yan sa kaban ng bayan. Kaya malakas silang mamigay, di ba? Kasi may mga budget sila na nanggaling sa kaban ng bayan. Pera po natin yan, tandaan po natin yan. Kaya wag na po tayong papayag. Alam niyo po, sa ngayon tignan niyo po ang ginawala sa mabuting presidente, di po ba? Ginawa nilang kaawa-awa ng ating presidente, no? Walang galang. Walang galang ang pagkakaaresto sa kanya. Di ba? Wala man lang respeto na ibinigay sa isang naging presidente, sa isang naging mabuting presidente sa kanyang bayan. Hindi niya deserve ang ganong trato. Hindi niya deserve yung mga ganong mga bagay. Di ba? Kaya maraming nasaktan. Maraming Pilipino ang nag-iyakan. Maraming Pilipino na akala mo talagang kumbaga parang namatayan dahil sa pagmamahal sa ating Pangulo. Kasi kung hindi siya mahal ng taong bayan, walang lalabas dyan sa kalye. Tignan niyo po, all over the world. Biruin niyo, ganyan siya kamahal ng taong bayan. Tapos sasabihin nila na mali ang kanyang ginawa. No? Mayroon pa dyan na ibang politiko na nagsasabi na marami raw siyang pinatay. Di ba? Wala naman silang ebidensya. Ang utos ng presidente, pag lumaban, patayin mo. Alam ka naman na pauunahan ka pa kung ikaw isang pulis. Halimbawa, di po ba? Oh. Anong gagawin natin? Karamihan naman talaga lumaban. Oh. Lumaban talaga sila. Dahil kung hindi sila lumaban, hindi sila mamatay. Bakit? Marami naman pong sumurrender, di ba? Namatay ba sila? Hindi, dahil sumurrender sila. Tama? Sumurrender sila, kaya sila'y buhay. Ay yung mga namatay, ay talagang mamamatay at lumaban. Di ba? So anong kasalanan ng ating Pangulo doon? Yung mga AJK, yung human rights na yan na sinasabi nila, hindi, yung nga ginawa sa ating Pangulo, hindi maka-human rights. Human rights ba yun? Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon. Di ba? Parang kinidnap nga siya. Kumbaga, kinaladkad siya. Di ba? Oh. Pero marami pa rin mga politiko ngayon na nag-aspire na maging senador na matitino naman. Kaya suriin po mabuti mga kababayan bago tayo bumuto. Ito na po yung pagkakataon natin para iluklok ang totoong namumuno sa ating bayan. Alam po natin yan, kung araw-araw naman tayong nanonood ng social media, alam po natin kung sino yung mga politiko na yon. At alam natin yung mga politiko na wala namang ginawa kundi kumontra. Kundi kumontra, maghanap ng butas ng kapwa nila politiko kahit walang katotohanan. Yun po yung mga politiko na crab mentality. So, ito po ay paalala sa ating mga taong bayan na maging wise. Sabi nga nila, vote wisely, mga kababayan. Huwag po tayong pumayag na maluklok pa yung mga politiko na ang nais lamang ay ang posisyon, ang kapangyarihan. Ang kailangan po natin ay yung politiko na maglilingkod sa ating bayan. At alam po natin kung sino-sino mga yan. Huwag na po tayong padaya, huwag na po tayong magpaloko sa mga politiko. Tama? Kaya mga kababayan, paalala po, huwag na po tayong pumayag sa mga politiko na mga gahaman sa pera. Kaya hindi umasin sa Pilipinas. Kaya vote wisely, payo lang po mga kababayan, huwag na po tayong magpaloko sa kanila. Tama?
So hanggang dito na lang po at sunod na video po, tatalakayin na po natin yung mga iba pa. Marami po tayong tatalakayin at kung sino po ang gustong ma-update ay mag-subscribe lang po. Kung hindi po ito YouTube channel na para sa dahil para kumita, ano po, hindi po. Ito ay YouTube channel na kuro-kuro lang ano po sa ating mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Ano po? Pinag-uusapan lang yung tama. Ano po? Pero mag-subscribe kayo, hindi, wala na pong problema sa akin. Panoorin nyo lang. Masaya na ako ron kahit hindi po kayo mag-subscribe. So God bless mga kababayan at pagpalain kayo ng Panginoon.